Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpalipat-lipat ng mga bangka at barko sina Alice, Sheila at Wesley Go. Ayon sa pagdedetalye ni Sheila sa kung paano sila nakalabas ng Pilipinas. Pag-amin pa niya, hindi siya pinanganak sa Pilipinas at hindi rin umano niya tunay na kapatid si Alice. Git din ni Sheila Go, hindi siya konektado sa Pogo sa Bamban, Tarlac. At nakatutok si Salima Refran. Bungi-bungi ang kwento sa Senado ni Sheila Guo kung paano lumabas ang bansa silang magkakapatid na dismissed Bamban Mayor Alice at Wesley Guo. Hindi niya masabi kung anong petsa sila umano sinundo sa farm sa Tarlac. Ang sabi lang niya, nagpalipat-lipat sila ng bangka. Dito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos may sunto sa amin na isang sasakyan. Saan kayo dinala? Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilan oras. Ilan daw kayo sa van? 3 po. 3? Sino? Kaming 3. Sino? Sinong 3? Si Alice tsaka si Wesley po. Sakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Diretso na kay Malaysia? Diretso kay Malaysia? From Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. May palit pa isang ulit. Dahil walang tatak palabas ng Pilipinas ang Philippine passport ni Sheila, ang konklusyon ng mga senador at mga otoridad, sa backdoor dumaan ang magkakapatid na Guo. Nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. Hindi ka nagtanong, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun, lipat ng malaki. Doon sa, naduda na ako nandun na ako Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po. Nagkaroon na lamang ng tatak ang kanyang passport pagpasok sa Sabah, Malaysia noong July 18, bago lumipad pa Singapore. Sabi ni Sheila, magkakasama daw silang 3 hanggang makarating ng Batam, Indonesia. Nang nagtangka siyang bumalik ng Singapore noong August 20, doon na raw siya nahuli kasama si Cassandra Leong, ang kinatawan ng niraid na Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Wala sa Senate hearing si Ong na nakadetene sa kamera bunga ng inilabas na arrest order doon. Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami sa Indonesia pa po siya. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Pilipinas? Hindi. Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay. Paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal ang girlfriend. Sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta, Indonesia na ang dating mayor. Based on latest report sa akin po kagabi, si Alice Go is in Jakarta. The request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng Philippine immigration at saka yung Indonesian immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best na maibalik din siya as soon as possible. Sa pagdinig, umamin rin si Sheila na hindi siya pinanganak sa Pilipinas. Hindi rin daw niya tunay na kapatid si Alice Guo. Si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi mo tunay na tatay yun. Si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay? Ay, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas?
Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko daw siya na business niya. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Ako po, opo. Kayo. Itinatanggi ni Sheila ang koneksyon sa Pogo sa Bamban at wala rin daw siyang alam sa daloy ng pera sa mga korporasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin daw niya alam ang koneksyon dito ni Alice at ng iba pang mga kaanak. Para sa GMA Integrated News, Salima Arafra, nakatutok 24 oras. Naglabas ng temporary protection order ang Davao Regional Trial Court Branch 15 kaugnay ng mga nangyayari sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Utos ang korte sa pulisya, itigil ang anumang aktibidad na may banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng mga petitioner. Nakasaad din sa TPO ang utos sa pulisya na tanggalin ang lahat ng barikada o harang na pumipigil sa access, papasok at palabas ng KOJC compound. Kaninang hapon nang isilbi ang TPO na tugon sa inihaing petisyon ng mga miyembro ng KOJC noong July 1. Matapos maisa publiko ang TPO na inilabas ng korte, 2 chopper ng PNP ang paikot-ikot sa KOJC compound. Nagdiwang naman ang mga miyembro ng KOJC sa labas ng compound. Nanindigan ang Pangulo na walang overkill at paglabag sa karapatang pantao sa operasyon ng pulisya para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. May siniguro rin siya kaugnay naman ng mga sangkot umano sa pagpuslit ni Guo palabas ng Pilipinas. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa nagpapatuloy na operasyon para hanapin at arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siya nakikitang overkill o paggamit ng sobrang puwersa at wala rin daw nangyaring paglabag sa human rights. I think what they're talking about is political na yan. Hindi natutuo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Naharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at human trafficking. Ilang araw na siyang pinaghahanap ng mga otoridad sa 30 hektaryang KOJC compound pero may mga miyembrong pumapalad at lumalaban. Panawagan ng Pangulo sa pastor, huwag isangkalan ang mga taga-suporta. They did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So, I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But what all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sa usapin naman ang pagpuslit ni Alice Guo palabas ng bansa, nagkakalinaw na raw sa Pangulo kung sino-sino mga masisibak na kawani ng Bureau of Immigration. Nauna na niyang ipinag-utos ang malalimang investigasyon para may mapanagot sa nangyari. DOJ, I was just with the Secretary earlier today, is almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who are involved in this, and we will act very quickly. That's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. There are no sacred cows. We are going to ensure the public na lahat po ay dapat managot kung sino man po ang tumulong. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nasa Escoda Shoal hanggang kaninang umaga ang mga barko ng China na humarang sa resupply mission para sa BRP Teresa Magbanwa kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, critical na ang supply ng pagkain ng mga tropa roon. Nakatutok si Joseph Morong.
Sa gitna ng pagbabantay ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda sa Binasol malapit sa Palawan, dahil sa impormasyong may ginagawang reklamasyon ng China doon, sinabi ngayon ng Philippine Coast Guard na critical na raw ang supply ng pagkain sa barko. Huli kasi nakapaghatid ang pagkain at supplies doon noon pang unang bahagi ng Agosto. Hinarang pa ng mga Chinese vessels ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na magdadala sana ng pagkain sa BRP Teresa Magbanwa. Sabi kahapon ng China Coast Guard, nagsagawa ito ng control measures dahil illegal daw na pumasok ang mga barko ng Philippine Coast Guard malapit sa kanilang mga isla. Pero giit ng Philippine Coast Guard, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng aktibidad sa Escoda Shoal dahil nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hanggang kaninang umaga, namumutiktik pa rin sa dami ang mga barko ng China sa lugar. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi tatanggalin ng Pilipinas ang presensya nito sa Escoda o sa Binasol sa harap ng banta ng pwedeng gawin ng China sa lugar. That is the commitment of the Commandant to the President. Tinukoy ni Commodore J. Tariela ng National Task Force on the West Philippine Sea ang nangyaring standoff noong 2012 sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Noon nagkasundo ang dalawang bansa na umatras pero Pilipinas lamang ang sumunod dito. Ngayon ang China na ang may epektibong kontrol sa Bajo de Masinloc at hindi na napapasok ng mga mangingisdang Pilipino. The 2012 standoff has taught us one thing, that the moment we left Bajo de Masinloc, hindi na tayo nakabalik. The Philippine Coast Guard will not be leaving Escoda Shoal until such time that we are certain that the Chinese government is not going to permanently occupy Escoda Shoal. Mas malapit ang Escoda Shoal na nasa 75 nautical miles o 140 kilometers lamang ang layo mula sa Palawan. Daanan din ito ng mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard tuwing may resupply mission sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. If ever mawala sa atin ang Escoda Shoal, that would be very easy for China, and then let's say i-occupy nila, that would be very easy for China to prevent whatever resupply operation that we intend to carry out in Ayungin Shoal. Because they can basically block it on both sides. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagkasagutan sa Senado dahil sa pagtanggi ni Jojo Nones na sagutin ang tanong kaugnay ng pag-abuso umano nila ni Dodi Cruz kay Sandro Mulak. Yan ay matapos na emosyonal na idetalye ni Sandro ang bahagi ng sinapit sa dalawa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagharap ng aktor na si Sandro Mulak sa pagdinig ng Senado, kitang hirap siyang magkwento tungkol sa dinanas umanong sexual abuse. Pagdating daw niya sa hotel room, nang inireklamo niyang sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Pagpunta ko po ng room nila, ayun nga po, nakita ko po si Sir Jojo at si Dode Cruz. Si Dode Cruz po lasing na. Pinakilala po ako ni Sir Jojo, so tumayo po si Dode sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo na si Sandro to, anak ni Nino, magaling na artista to, magaling na kontrabida to, ikakas ko to soon. Kasunod nito, inabutan daw siya ni Nones ng wine at pinasinghot ng aniyay white substance. After ilang minutes po, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then, si Dode Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Hindi na namin isasahing papawid ang detalyado at sensitibong kwento ni Sandro. Maging si Senador Jingo Estrada, pinutol na ang kanyang testimonya. Sobrang laswa po kasi it's gonna be... It's okay. We understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na. Sabi ni Sandro, nang gusto na niyang umalis, tinangka pa umano siyang pigilan. Actually, Your Honor,
bago pa po ako umalis, ayaw pa po nila ako paalisin. Gusto po nila magstay po ako dun hanggang check-out time ng hotel. Hinihila pa po nila ako. Tinatanggal pa po ni Jojo yung sapatos ko. Gusto niya pa po ako pahigain. Wala si Cruz sa pagdinig dahil kinailangan umanong dalhin sa ospital dahil sa gastrointestinal bleeding. Si Nones ang pinasagot sa mga aligasyon. You still deny? I would like to invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Since the case is already in the DOJ, we will answer there. Did not mention the name. Gamit din ang karapatang yan, hindi sinagot ni Nones ang marami pang tanong ng senador. I don't think it is fair and proper that you detain me just because I invoke my constitutional right to self-incrimination, Your Honor. I am asking you a question, a valid question. Wala pong pilitan, hindi naman po tayo korte, Your Honor. And I invoke my right to self-incrimination because I don't want to answer details of the case, Your Honor. This is already part of our defense. But the question that I'm asking you is not an incriminating question. Pero sabi ng ama ni Sandro na si Nino Mulak, umami na umano ang dalawa, kaya siya pumayag na makipagkita sa kanila noon. I don't understand kung bakit biglang all of a sudden iba na yung storya nila. That was the main kaya sila nag-sorry, kaya kami nagkita because they wanted to say sorry because they thought it was okay. They thought it was consensual. Did you apologize? Yes or no? I invoke my right to self-incrimination, No, you answered that question. I already answered this question, Your Honor. Get the records. You didn't naman accept my answer, Your Honor. You didn't accept my answer, Your Honor. So, I invoke my right to self-incrimination. This is my constitutional right. Don't argue! Ikaw na nga ang ikaw pa mayabang dito. Hindi po ako mayabang, Your Honor. May mga karapatan din po akong constitutional. Alam ko, I know your rights. And yet you have detained me for 8 days, Your Honor. I will still detain you. For just exercising my constitutional rights, you continue to detain I know me. your This is rights. an injustice. I know your rights. Nang matapos ang pagdinig, dinala pa rin si Nones sa detention facility ng Senado. Pagdidiin ni Senador Robin Padilla, Chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang pagdinig tungkol sa mga pang-aabuso sa showbiz ay ginagawa para makatulong sa pagbalangkas ng kaugnay na batas. Kami ay walang pinapanigan dito. Kailangan namin makagawa ng batas. At nasa inyo naman po ang pagkakataon na matulungan kami sa mga simpleng tanong. Kanina humarap muli ang singer na si Jared Santos at tinukoy ang aniyay musical director na humalay sa kanya nung siya'y 15 anyos pa lang. Ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Nagpasalamat din siya sa GMA Network sa pagsibak nito sa sinasabing humalay sa kanya noon. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago. Kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas ng loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Tan. Pinag-aaralan pa raw ng abogado ni Santos ang pwedeng ikaso lalo't 19 na taon na ang lumipas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nauwi sa paumaril ang alitan ng dalawang driver sa Mandaluyong City. Pati ang isang nagtitinda at customer nitong nasa tabing kalsada na damay kaya sugatan. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Parang may karera sa bilis ng takbo ng dalawang sasakyang unang nakuhanan ng CCTV sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong. Pagdating sa kalye ng F. Martinez, nag-U-turn ang sasakyang nauuna at pumreno ang sasakyan sa likuran. Bababa ang bintana nito sa driver's seat at maaaninag ang tila ba kamay ng driver. Noon na pala niya binaril ang sasakyang kanyang binubuntutan. Pagkatapos, humarurot ang kanyang kotse pa Shaw Boulevard at Calentong.
Ayon sa Mandaluyong Police, isa itong road rage incident. Nagkagit-gitan lang, then nagkayabangan dahil parehong yung sasakyan nila parehong naka-set up. So doon nga parang nagkayabangan sila sa pagmamaneho hanggang sa dahil maluwag yung kalsada nag-uunahan sila, parang naghahabulan. Hindi tinamaan ang driver ng sasakyang binaril ayon sa pulisya, pero tinamaan ng bala sa balikat ang babaeng tauhan ng tapsihan na nasa tabing kalsada. Gayun din ang delivery rider na kumakain doon na tinamaan ng bala sa paa. Kapwa sila nasa maayos ng lagay ngayon. Sa pamamagitan ng mga kuha sa CCTV, nag-backtrack ang Mandaluyong Police ng mga dinaanan ng sasakyan ng suspect bago ang krimen. Dumaan daw ito sa Makati at Maynila. At natumbok sa Intramuros kung saan din na-locate ang suspect. Pero pumalagang suspect ng aarestuhin na. Pinaandan niya yung sasakyan, then hanggang sa hinabol na rin, hanggang sa na-corner, tumigil naman siya, pero nag-resist. Nabaril sa braso ang suspect, kaya nasa ospital pa. Patuloy naming sinusubok na makunan siya ng pakayag. Na-recover sa kanyang sasakyan ang kalibre 45 baril at ilang supot ng hinihinalang party drugs. Sinampahan na siya ng reklamo sa piskalya. Our investigator filed 3 counts of proceeded homicide, direct assault, illegal possession of firearms, a violation of dangerous drug law, and to include resistance to agent of authorities. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Ultimate saya and kilig ang hatid ng ating Kapuso Stars mula sa Abot Kamay na Pangarap, Pulang Araw at Winners War sa kanilang mall show sa San Carlos City, Pangasinan. Ang mainit na salubong sa kanila ng mga Pangasinense sa report ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Incredible surprises ang baon ng Kapuso Stars sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Abot-teng ang ngiti ng Team Reagan sa performances ng Abot Kamay na Pangarap cast member na si Jeff Moses. Sobrang natutuwa ako kasi ganun pa rin kainit yung pagtanggap nila sa akin and ganun din nila kamahal yung show namin, yung Abot Kamay na Pangarap. Humataw din sa stage at nakiselfie ang cast ng Pulang Araw na sina Aidan Veneracion, Jay Ortega at Ashley Ortega. Sa mga nanood ngayon sa mall show namin, maraming salamat. Inar-arot taka mga Pangasinense. Ang saya, ang wild nila. Super nakaka-overwhelm yung mga kapuso natin dito. Di namin in-expect. Ang taas ng energy. Back-to-back naman na nangharana ng crowd sina Royce Cabrera at Jeric Gonzalez na inaabangan gabi-gabi sa Widow's War. Hindi ko na-expect na gano'n yung maging salubong nila sa amin. Kaya may pagkakataon, syempre, why not? Balik ulit kami. Thank you sa mga kapuso natin dito dahil ang init talaga ng pagtanggap nila sa amin. Nagsilbi namang host ng masayang palabas si Sparkle GMA artist Mix Almendras. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galvan, nakatutok 24 oras.